Hello guys! So for today's video, papakita ko sa inyo ang tutorial kung paano gawin itong box purse. So ito siya pag nabuksan. Meron siyang lining sa loob kasi mas maganda kung meron siyang patigas. So sa project na to, kailangan natin ng 24 pieces na mini granny squares para makabuo ng isang cube. And also, ginamit ako siya ng zipper. Pwede rin naman na hindi nyo lagyan ng lining, kaya lang medyo malambot siya pag walang ganon. Nilagyan ko rin siya ng strap. And also, yung parang pinaka-loop dun sa dulo ng kabilang zipper niya. So, I hope you watch and stay until the end of this video. Please subscribe as well. So, for the materials, gagamit ako ng Indefill 4-ply yarn or you can use any DK weight yarn. 3.25mm crochet hook, 10 to 12 inches of zipper, felt cloth brown na medyo makapal. You will need sewing thread and needle and also D-ring for the wrist strap. So for this project, we're gonna need 2 colors of yarn. So I'm gonna be using yung terracotta or rusty brown and then peach. So we're gonna make a mini granny square. 2 round lang siya. So mabilis lang siyang gawin. And we're going to join them once we have 24 pieces in total. So first, we're gonna start with a light colored yarn, peach. So mas maganda kung dito sa gitna, ipupull yung yarn para hindi siya gumagalaw habang magko-crochet tayo. So to make a slip na, papaikot natin sa ating daliri and then ipapasok natin yung hook and then kukunin natin itong pangalawa. And that's it. And then ipupull lang natin itong yarn end pareho. So dapat kapag nakagawa kayo ng yarn tail, napupull mo siya para dumuwang or hindi. Kasi pag hindi mo siya napupull, hindi maayos yung pagkaka-slip knot. And then we're gonna make a ring. So we're gonna chain 4. This will be the foundation chain. And then into the first chain made, dito tayo mag-close to make a ring. So insert natin dito sa first chain and then we're gonna yarn over and slip stitch to close. Once done, meron na tayong ring out of chain 4. So we're gonna chain 3, which will count as 1 double crochet and then 2 more double crochet. So chain 3 counts as 1 double crochet plus 2 double crochet. We have 3. After that, we're gonna chain 2 and then we're going to repeat until we have 4 in total. We will need 3 more of this pattern. When I say pattern, yung gagawin nating sequence in a round. So 2 more. And pagbalik natin maya-maya, makikita nyo kompleto na siya. And then I'll show you how to close off the round. Yan. So once done, makikita nyo naman we have 3 double crochet, chain 2, 1, 2, 3, 4. So all in all, we have 4 and dapat yung last stitch will be chain 2. And then to end the round, we're gonna work a slip stitch on top of the first double crochet, which is the chain 3. So ito yung parang first double crochet natin pero chain 3 siya. So we're going to work a slip stitch and then we're gonna chain 1 kasi magpapalit tayo ng yarn. Para hindi makalas, dahil nga magjo-join tayo, gagawa muna ako ng slip. Put mo yung hook dyan. Ganyan. Tapos, kukunin natin itong first round. And, usually dito ko nilalagay sa pinaka
first corner. Itong chain 2 na 1, 2, 3, 4. Ito yung mga corner space. Diyan tayo maglalagay ng increase or maglalagay ng 3 double crochet, chain 2, and then 3 double crochet. Pero dito sa first corner space, mag-start muna tayo sa kalahati noon. So, bale, mag-start ako by working chain 3, which will count as 1 double crochet. So, ang ginagawa ko, hinahide ko yung pinaka-tail nito. And then, 1, 2, 3. We're gonna work 2 double crochet. Dito mismo sa chain 2 space. Pag natapos na natin yung tatlong chain 2 spaces, saka tayo babalik para kumpletuhin at lagyan ng 3 double crochets and chain 2. Ngayon, dahil nasa tapat tayo ng clusters of 3 double crochet, we're gonna chain 1. And then, dito sa next chain 2 corner space, ito yung paglalagyan natin ng clusters of 3 double crochet. Chain 2. And then 3 more double crochet. So, we have 4 chain 2 corner space at dapat puro ganito yung nasa chain 2 corner space natin. And in between, maglalagay tayo ng chain 1. So, ulitin lang natin yan hanggang sa makabalik tayo dito. So, after nito, tatapusin naman natin yung first na chain 2 corner space natin by putting 3 double crochets. Tulad ng sinabi ko before, para makompleto natin yung mini granny square. Tapos, we're gonna chain 2 for the last time. Ang gagawin ko is para invisible yung pagka-join niya. Magkakat tayo ng yarn about 3 to 4 inches. Saka natin gagamitan ng yarn needle. So, sa pag-join naman, mabilis lang yan. Mag-work tayo ng slip stitch dapat dito sa first double crochet or dun sa chain 3. But instead of doing that, para lahat ganito ang edge niya, yung gilid, ang gagawin natin is dito tayo sa second stitch maglalagay ng another chain. So, parang tinakpan lang yung chain dito sa chain 3 na double crochet natin. Yung pinaka first double crochet. Papadaan natin and then ilalagay natin siya sa pinaka top. Dito natin ilalagay sa part na to para magkaroon ng chain. So, makikita nyo ang magic later on. So, ayan siya. Hindi siya mukhang wala siyang slip stitch kasi parang chain na rin siya, diba? So, ganyan ang gagawin natin for every ends of the wrap para hindi mahalata kung saan tayo nag-join. And then, after nyan, ipapadaan lang natin dito and then pwede natin i-cut yung mga excess yarns or i-hide, pwede rin. So, para to make sure na hindi siya basta-basta matatanggal or matatasta. Once you have 24 pieces, it's time to join them. So, ang pattern na susundan natin is yung ginawa ko sa yung mga nagtatahi. Ito yung pattern na ginagamit na yung kulay brown. So, ila-line up natin sa ganitong form. Tapos, saka natin sila i-connect. So, kumbaga, ganyan. Ganyan. Hanggang sa matapos dito.
Bale, sa ganitong form natin sila i-join, one by one. Bale, hahatiin natin muna sa half. Itong part na to muna ang unahin natin, and then later on yung pangalawa naman. Natapos ko na itong first half, so now gagawa naman tayo ng kapareho nito, and unahin natin yung 4 pairs. So, 1 pair muna tayo, i-join muna natin by working slip stitches. So, bale, paghaharapin natin yung front sides ng dalawang mini granny squares, and then yung pinakalikod niya, doon tayo mag-work ng slip stitch. Yung chain na malapit sa 3 double crochet, doon tayo mag-insert ng ating yarn. Tapos, into the next stitch, yung outer loops lang, doon lang tayo mag-work ng slip stitches. Siguraduhin nyo nga pala na wala kayong ma-skip na stitch para later on makikita nyo pag hinarap natin kung anong magiging itsura niya sa front side. So, mag-work tayo ng slip stitches until we get to the chain after nung 3 double crochet. So, pag nating natin dun sa chain after the 3 double crochet, yun ang pinaka-last na slip stitch na gagawin natin to join this pair. So, mag-slip stitch na tayo for the last time, and then we're gonna chain 1 para ma-lock yung stitch. Ito siya sa harapan, ganito ang maging itsura niya, and we will do this in all sides of the mini granny squares. So, there are many ways to join granny squares. Ito lang yung napili ko, but you can choose whatever you want. Ito yung form na naunang ginawa ko. So, ang gagawin natin is yung i-connect natin yung 3 more pairs. So, madali lang. Pag i-connect yung second pair, doon ulit tayo mag-start sa chain after ng 3 or before 3 double crochet. So, parang skip natin yung first chain. Doon tayo sa second chain mag-start. And then, we will just keep on slip stitching until we get to the chain after the 3 double crochets. Once we have 4 pairs, ayan, i-connect na lang natin yung 4 more granny squares. So, we're gonna chain 1 and then cut off the yarn. I'm sure yung iba sa inyo medyo may inis kasi marami tayong i-weave ni ends, but again, it's worth it after nating matapos. So, ganyan ang itsura niya. Tapos, itong side na to, both sides, so, dun sa pinakadulo, lalagyan pa natin ng mga mini granny squares. So, same way din ang pagkakabit. We'll start with the sides. Parang ganyan. So, after nun, isusunod naman natin yung mga second row naman. So, wala din naman difference. We're just going to work slip stitches doon sa chain to corner space, and as usual mag-start din tayo sa second chain, yung chain na malapit sa 3 double crochet, and then after that we'll just work slip stitches until we get to the middle part.
Finally, i-join natin to para makabuo tayo ng one whole piece. And then, we're going to smoothen the edges. So, we'll work single crochets in a row on both sides. Ito yung sa may zipper na side. So, we'll work single crochets. Nagawa ko na tong side na to, yung kabila naman, yung opposite side niya. We will work single crochets in rows on this side as well. Gagawa lang ulit tayo ng slip knot. And then, mag-work tayo ng single crochet dun sa first chain 2 corner space. And then, we'll just work one single crochet into each of the stitch all throughout the row. So when we get to the other chain 2 space, we'll work one single crochet and then one single crochet into the next chain 2 space. So ganun lang. We'll just keep repeating until we get to the end of the row. Yung pinaka corner niya, doon tayo mag-work ng last single crochet. And then chain 1, cut off the yarn. Next naman is i-weave in all ends ko muna siya. And then binlock ko nga pala siya, pero hindi ako nag-spray ng tubig. Gusto ko lang medyo mas straight, matuwid yung pinaka sides niya, lalo na yung side na kung saan ko i-attach yung zipper. Ito na nga pala siya after weaving in all ends. Medyo matagal nga lang pero worth it. Ito yung wrong side. Ito naman ang pinaka front at dito tayo sa gitna maglalagay ng zipper. Ang gagamitin ko nga palang zipper ay yung pangdamit. So nasa 10 to 12 inches ang haba niya. Medyo mas mahaba ito kaya i-adjust ko na lang yung size niya later. So ilalapot ko siya dito sa side na to. Yan. So ipipin ko muna siya and then ilaline up ko siya dito. Tapos lalagyan ko ng pin. So, after natin malagyan ng pin, tatahiin na natin gamit yung sewing thread and needle. Kulay black nga pala yung ginamit ko. Tapos, tinatahi ko lang siya dun sa part na hindi makikita yung pinakaharapan. Tapos, para invisible yung pag-attach dun sa zipper. Dahil nga hindi sakto yung haba ng zipper dun sa ginagawa kong purse, kinat ko yung side na to. Tapos, sinama ko siya sa tahi para hindi siya makakalas or matatanggal yung slider. And then later on, yung pinaka inside niya, dun ko ginoin yung side na may zipper. Same thing pa rin, we're gonna start with the chain next to the 3 double crochets. Ang pagkakaiba lang, dun sa may pinaka gitna niya, we'll work single crochets. Okay, so next, dun sa chain 2 corner space at dun sa first single crochet in a row, mag-work tayo ng 1 single crochet. Dun sa next chain 2 space, mag-work ulit tayo ng 1 single crochet and then 1 single crochet dun sa next na single crochets in a row. Para maitas lang natin yung stitch. And then, we will work slip stitches until the end of the row. Ganito na yung magiging itsura niya, and then after that we're just gonna close by chaining 1. So after nito, meron pa tayong natitira na 4 sides. Dito sa wrong side pa rin natin sila i-join, itong side na to, tapos yung other 3 sides pa. So bale, pag natapos natin yan, we're almost done. Yung pag-join naman is same thing pa rin. We're gonna start with the first chain na malapit sa 3 double crochets. And then, bale, mag-work tayo ng slip stitches. Doon naman sa gitna ng dalawang mini granny square,
we'll just work as usual yung dun sa last chain after the 3 double crochets, and then skip lang natin yung pinaka gitna niya, and then dun tayo sa next na chain before 3 double crochets. So ganyan lang bali ang gagawin natin in all other 3 sides. Lastly, we're going to chain 1, and then we cut off the yarn. Of course, we're gonna weave in all ends. Finally, babalik na rin natin after ma-weave in all ends. Pero kung wala siyang lining, medyo malambot siya. Kaya ang ginawa ko is gamit ang felt cloth, gumawa muna ako ng pattern, sinukatan ko. Bale, itong naggawa ko nung hindi ko pa siya na-join bago lagyan ng zipper. And then, yung kinat ko na pattern na yon, nilagay ko dun sa felt cloth para sakto lang yung pinaka size niya. And hindi ko nga pala siya nilagyan ng seam allowance kasi tingin ko kailangan mas maliit yung size nung gagawin ko. So after siyang kinat, gamit ko yung sewing machine, ginoin ko yung sides niya by working stitches, and also yung pinaka zipper area niya gugupitan ko. Siguro mga 1/4 inch ang ginupit ko on both sides. Tapos i-join ko to same way na ginawa ko dun sa granny square, but only I am going to use the sewing machine. So, tong sa may zipper area, tong 2 sides on both ends, yun muna unahin kong tahiin. And then later on, yung 4 sides naman. Tapos, ilalagay ko siya doon sa first na nagawa ko. And then, after that, babalik ta rin. Tapos, tatahiin doon sa may zipper area para hindi siya gumagalaw. So, ito na yung ating finished product. Meron siyang wrist strap, and also nilagyan ko ng D-ring and loop naman sa other side para madaling i-pull yung zipper. Optional lang naman yun. And also yung lining niya, pwede din naman na hindi nyo lagyan. Pero itong yarn kasi medyo malambot siya, kaya mas maganda kung merong mag-hold ng shape nung yarn na to. Kasi ano lang siya, acrylic siya, but then pag walang lining, hindi siya tatayo or magiging hugis cube. Pwede nyo rin i-adjust yung number ng mini granny squares kung gusto nyo ng pahaba. If you're enjoying the content I create and find it helpful, don't forget to hit that like button and subscribe to my channel. By doing so, you'll never miss out on any of my future videos. So once again, thank you, and I'll see you in my next video.